Marami na pong tumigil at marami na rin pong nag-surrender ng ating mga units. Actually, ito po yung panawagan natin sa gobyerno. Sinasabi natin, the symmetry of sacrifice, no? Kasi kung pinutol ng gobyerno or finreeze ng gobyerno yung tanging lifeline namin para magpatuloy, sana finreeze din nila yung mga bangkong naniningil sa amin. Kasi yung sacrifices ng tinigil nyo yung aming linya para mabuhay, pero yung sumisip-sip ng buhay namin, which is ang mga bangko at ang mga gasoline station, hindi naman nahinto. Diba? So talagang makikita nyo ang TNVS community or ang transport sector talagang naghihingalo na, kumbaga, pahuli-huling hininga na ito. Yes, ma'am. Ano ho bang, kumusta po yung ating mga TNVS drivers, operators, hinggil nga po dito, kaugnay nga dito sa pagtaas po ng presyo ng langis? May panibago na naman tayong pagtaas, no? Kaninang madaling araw, 6:00 ng umaga. No? So ramdam na natin yung sinasabi talaga nating naghihingalo na yung ating transport sector. Hindi lamang sa TNVS, kundi sa lahat ng sektor ng transportasyon, lalo na po yung mga transport na gumagamit ng diesel. Paano ho ba yung mga adjustment na ginagawa po ninyo? Actually, sir, yung mga adjustment is, ang tinatamaan po sa amin is yung aming mga pangangailangan na kailangan naming ma-deliver sa aming mga pamilya. Doon na kami nag-a-adjust. Kasi wala na po kami mapagkuhanan kung saan namin siya huhugutin yung PC para maipang tustos doon sa pagbili ng krudo. Dahil kung hindi naman kami makabili ng krudo, hindi rin naman kami makakabiyahe. Gaano na ba kalaki yung kinikita ngayon ng mga drivers? Actually, sir, natapyas na talaga to ng 70 to 80% from the total revenue nila. No? Sabihin na natin, if nagda-drive sila for 15, 16 hours, ang pag isusuma total natin, ito ay parang kinita lamang ng isang minimum wager or even less. No? Or even less na nagtatrabaho ng 9 hours. So, doble yung paggawa, pero yung kinita, kinulang na talaga. Mas dumami ho ba yung mga pasahero o mas kumonte ngayon na may krisis po tayo? So, ito yung sinasabi natin na very contradicting sa gobyerno, no? Imbis na makatulong sa amin yung mga pasahero para magkaroon tayo ng mas medyo, sabihin nating sustainable, dahil nga may krisis tayo, nag-work from home ang karamihan sa atin dahil ito ay naging mandato ng gobyerno. And ngayon, ang nakikita natin is very contradicting din yung sinasabi natin na meron na or pwede na magkaroon ng sharing, diba? Yung sinasabi ng LTFRB na pwede nang kumbaga, nililegalize na natin or ninonormalize na natin yung sinasabi natin, pwede na pala mag-colorum. Kumbaga, kung magkakapit bahay tayo, mag-chip in lang tayo sa pamasahe or sa panggasolina, then pwede na tayong tumakbo. Meron ho bang mga kasamahan po ninyo, ma'am, na tumigil na sa pamamasada? Marami, sir. Marami na pong tumigil at marami na rin pong nag-surrender ng ating mga units. Actually, ito po yung panawagan natin sa gobyerno. Sinasabi natin, the symmetry of sacrifice, no? Kasi kung pinutol ng gobyerno or finreeze ng gobyerno yung tanging lifeline namin para magpatuloy, sana finreeze din nila yung mga bangkong naniningil sa amin. Kasi yung sacrifices ng tinigil nyo yung aming linya para mabuhay, pero yung sumisip-sip ng buhay namin, which is ang mga bangko at ang mga gasoline station, hindi naman nahinto. Diba? So talagang makikita nyo ang TNVS community or ang transport sector talagang naghihingalo na, kumbaga, pahuli-huling hininga na ito. So, ideya lang, para sa mga kababayan natin, bukod sa langis o ng produktong petrolyo, isa pa sa mga gastusin yung maintenance ng mga sasakyan. At the same time, yung boundary, meron ba? Mga ganun? Meron, sir. So, let's put it this way, no? Yung langis na kinukonsumo natin is para makatakbo tayo. And then yung sinasabi po natin na nagbabayad din tayo ng tax sa ating BIR. Kasi kada isang sakay po natin, ito po ay may kaukulang taxes dahil ito po ay isang income. And meron din po tayong mga maintenance ng ating sasakyan, which is
tumataas din po dahil based din po sa LTFRB na suspension, pati po yung pagtaas po nung langis at least po ng mga paggawa nung sa maintenance, at least na-freeze po nila yon. Yon kaya pa naming itawid pa, no? And then, yung sinasabi nating boundary or para po sa aming mga operator is yung bank amortization. Opo, at may balak ho ba ang grupo na magtaas ng singil ng pamasahe? Ito po ay labag sa kautusan at labag po sa ating memorandums ng ating LTFRB at labag po ito sa prangkisa ng ating CPC, no, na hindi po tayo basta pwedeng magtaas ayon sa ating kagustuhan nang hindi po dumadaan sa masusing pag-aaral at sa pag-aproba po ng LTFRB. Ngayon po, nang sinuspinde ng LTFRB ang fare increase or fare adjustments po na hinahanap po natin, hindi po niya napigilan na ang mga pangangailangan po namin upang masustain ang transportasyon na to ay hindi na po talaga kinakaya. Pero kung sakali man, Ma'am Arlene, na hihiling kayo ng dagdag singil sa sa pamasahe, nasa magkano kaya yon? Actually, sir, ang hinihingi po namin initially is only 20 pesos. Pero ang ibinigay sa atin is 35. So yung 20, kung para po sa madla, maintindihan natin, yung 20 pesos po na yon ay base fare. So ibig sabihin po, fixed rate na po siya. Yung 15 pesos po na ibinigay na extra po sa atin is ito po yung fare na kung saan pick-up fare. Ito po yung 15 pesos na fixed price na pipick upin po kayo sa inyong pick-up points. So wala po tayong idinagdag na mas makakapagpasakit like per kilometer. Wala po siyang ganun. Opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, may tulong na ba, subsidy o ayuda na ibinigay ang gobyerno o maging ng mismong grupo ng TNVS Coalition Philippines tulong para doon sa mga apektadong driver, operator? Actually, sir, ito yung nagpapasalamat kami sa gobyerno dun sa ayuda na 5,000 pesos na sinasabi natin. At yung sinasabi ng LTFRB na magbibigay sila ng 1,500 fuel subsidy cards, no? Pero ito po kasi is band-aid. Ito po kasi is very superficial. Hindi po tayo nagiging ungrateful. Yun lang yung gusto nating sabihin sa madla, ano? Pero ang sinasabi po natin, yung 5,000 pesos po na yun, ang sinubsidize po nila is only 142 rides. Katumbas po siya ng 35 pesos times 142 rides natin sa TNVS. Ngayon, kung ang sinasabi natin is piso para sa jeep, katumbas lang po siya ng 5,000 rides. Na kung titignan po natin, linggo-linggo, tumataas po ang presyo ng krudo, no? Hindi po siya sumasapat, pero makakatulong po yun kung maibabalik talaga po sa amin yung sinuspinde ng gobyerno na fare increase. And then, ito rin po yung isa nating panawagan, na magkaroon po ng pakialam na rin ang Philippine Competition Commission or PCC dahil sa mga unfair practices po ng mga TNC. So medyo nagtitake advantage na sila. Katulad ng mas mababang presyo ng pamasahe than the expected ng fare matrices natin, mukha lang po kasi talagang maliit yung mga komisyon na pinapublish nila, pero ang ending ng net ratio po ng isang driver ay mas naghihingalo pa po than the ones na nagja-drive for the market leader na mga TNC.